Senator-elect Rodante Marcoleta, kumpiyansang mananalo siya kahit hindi pasok sa mga survey. Nagpasalamat naman siya sa ating mga kababayan na voluntaryong nagbantay sa kanyang boto. Weng de la Puente, detalye. Sa kabila ng hindi tumataas na ranking sa mga election surveys, hindi nasira ang kumpiyansa ni Senator-elect Rodante Marcoleta na makakapasok siya sa mananalong senador sa nakaraang eleksyon. Taliwas kasi anya ang resulta ng mga survey sa kanyang nasaksihan sa ginawang pag-iikot sa iba't ibang lugar sa bansa. Halimbawa na rito ang pagdumog sa kanya ng mga tao. Pero yung nararamdaman ko kasi, hindi pwedeng ipagkamali yun eh. Hindi naman, ala naman akong daladalang perang ipinamimigay, kaya ako inahabol eh. Isa pa po yun, oo. Sana man lang kung may pinamimigay ako ng kahit hopya lang, kaya ako inahabol. Hindi eh. Sabi ko, pagka ganito yung indication, palagi ko nga may papanalo natin ito. Bagamat umaasa siyang mananalo, hindi raw niya sigurado kung ano ang kaniyang magiging ranggo. Malaking suporta ang nakuha ni Marcoleta sa Mindanao, pero nag-deliver din ng boto sa kanya ang Visayas, lalo na sa Tacloban kung saan pamangatlo siya sa ranking. Hindi ko alam kung anong magiging bilang ko, pero nung nandun na sa yung 1 month na lang kasi, napapansin ko na sa bawat lugar na puntahan ko, talagang maramihan yung mga taong dumadalo sa mga rallies. Opo. Meron nga ang pagkakataon eh, kung hindi ako nagkakamali hindi naman sa liwasang Bonifacio na, ang dami kasi ng rally namin eh. Opo. Alam mo ba na ginawa nila kung pinakahuli na magsasalita? Sa kanya pagbisita sa programang Saganang Mamamayan ng Net25, ipinarating niya ang pasasalamat sa mga nagboluntaryo para tumayong bantay sa kaniyang boto. Higit na ipinarating ni Marcoleta ang pasasalamat sa buong suporta na ibinigay sa kanya ng Iglesia ni Cristo. Dito ko unang sabihin ang aking pagpapasalamat sa lahat po ng ating mga kababayan na bumoto, tumulong sa inyong lingkod. Lalong-lalo na po ang Iglesia ni Cristo sa pamagitan po ng ibinigay na suporta ng tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo Manalo. At yan po ay hindi ko po makakalimutan habang ako'y nabubuhay. At marami rin pong iba na mga naging kasama ko pong tumulong sa akin, hanggang sa may panalo po natin ay may pagtagumpay, yung minimithi po nating posisyon na inaakala ko po na magagamit natin sa lalo pang tapat na paglilingkod sa ating bansa. Pangako ni Marcoleta na isusulong ang mga inilatag niyang plataporma lalo na sa usapin ng enerhiya.